Ulit ninyong alalahanin na ang dati nating Pangulo, ang ating pinakamamahal na Tatay Digong, ay mag-isa doon sa gahig. Alam kong napanood ninyong lahat kung paano sinalaula ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang ating saligang batas. Hindi trabaho ng kahit na sinong gobyerno o kahit na sinong administrasyon na gawing mistulang handog ang kapwa natin Pilipino at ialay sa kamay ng naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Hindi ganyan ang Pilipino, hindi ganyan ang Pilipinas, at hindi dapat ganyan ang gobyerno. Saan kayo nakakita? Sarili nating gobyerno, inialay ang ating dating Pangulo sa ICC. Yan ay pagsuko ng ating soberanya. Bukas ho ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas. Kanina kausap ko ang ating butihing Mayor Jenny. At may kwento ko, kahit po kayo, nalalaman ninyo na bago kayo magdemanda at bago tanggapin ng piskalya o ng kahit na anong korte ang inyong demandang nais ihain, hahanapan kayo ng certificate to file action. Ibig sabihin, mismong ating gobyerno ay kinikilala na buhay ang ating justice system. Buhay na buhay sapagkat hihingan ka ng certificate to file action. Ibig sabihin, kinakailangan sumailalim ka sa barangay justice system, yung conciliation and mediation. Pangalawa, pagka ika'y hindi nagkasundo sa barangay level ng ating justice system, saka ka pa lamang maaaring magtungo sa piskalya o sa korte. Ibig sabihin, bukas ang lahat ng opisina ng ating mga piskal. Bukas ang lahat ng antas ng ating korte. Ang NTC, ang RTC, ang Court of Appeals, ang Sandigan Bayan, ang Ombudsman, ang Court of Tax Appeals, at higit sa lahat ang ating Korte Suprema. Magkaganoon pa man, ano ang ginawa ng Marcos administration kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Uulitin ko, paulit-ulit kong babanggitin sa inyo. Siya ay ginawang mistulang handog at inialay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Yan ay pagtalikod sa kapwa nating Pilipino. Yan ay pagtraidor sa ating saligang batas. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol ng Marcos administration. Huwag sana ninyong pahintulutang magpatuloy. At ganoon din ang ginawa nila, hindi na kontento, patuloy ang pagtangkang pagnanakaw sa posisyon ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam ninyo na nakabimbing ngayon sa Senado itong huwad na impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Ninanakaw na ang pera natin mga Pilipino gamit ang AIS, gamit ang AKAP, gamit ang ayuda. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo, ipananakaw pa natin sa mga elitistang mambabatas? Huwag kayong pumayag. At magagawa lamang natin yan ngayong nalalapit na halalan. Tandaan ninyo, lahat ng nagkanulo kay Tatay Digong, tandaan ninyo, lahat ng pumirma dyan sa invalid at unconstitutional impeachment complaint, sisantihin natin sila sa kanilang mga trabaho.
uulitin ko, sisantehin na natin lahat ng pumirma sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag. Palitan na natin sila. At lahat ng sumusuporta sa baluktot at tiwaling pamumuno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Paano natin ito malalabanan? Paano natin ito may tutuwid? Ihatid natin bilang gobernadora, bilang ina ng ating probinsya, si Governor Joyet Oy. Huwag tayong magpapatukso sa akap at ayos. Pagka merong namigay ng akap at ayos, ako na ho ang nakikiusap sa inyo. Tanggapin ninyo. Pakiusap. Tanggapin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga yan. Hindi dahil tayo ay mga ingrato, kundi dahil pera ninyo yan. Huwag tayong magpasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. At huwag kayong humana sa kanila sapagkat ang binibigay nila sa inyo ay kakarampot. Higit na malaki ang nauuwit na pupunta sa kanilang mga pitaka. Kaya pag tayo ay nakatalikod, pag sila na lang ang nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng akap sa kanila, ang kakapal ng aming pitaka. Huwag tayong pumayag. At patapos na rin ho ang term ng ating butihing Mayor Jenny. Dito naman sa Villanueva, ipagpatuloy natin ang matiwasay na serbisyo. Ating ihatid muli sa City Hall ang ating ama ng Villanueva, si Mayor Atty. Julio Uy. Ito ho ay mahalaga na ating pinag-uusapan. Ang dami po nating mga kasama dito na mga kandidato rin at opisyal ng iba't ibang local government units. Importante na pag-uusapan natin yung akap, yung ayos. Mahigit din po, mahalagang mapag-usapan natin kung paano sinalaula ng Marcos administration ang ating 2025 national budget. Nagpasa po sila ng 6.326 trillion pesos budget for 2025. At ang naging pundasyon, ang naging basihan ay ang puno ng blankong Bicameral Conference Committee report. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Atin silang singilin ngayong darating na May 12, 2025 election. At magagawa lang ho natin yan kung inyo pong tutulungan ang Duterte. Nakikiusap po ako sa inyo, tulungan po ninyo ang Duterte. Kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado. Kinakailangan po natin ipagtanggol at nanganganib ang ating demokrasya. Bawal na maging kritiko ng gobyerno. Pag ikay naging kritiko ng gobyerno, ikay ipatatawag sa Kongreso. At pag hindi nagustuhan yung sagot, contempt ang kapapatan. Ito ay paglabag sa ating saligang batas. Meron tayong karapatang magpahayag, magbalita, at magsaad ng ating damdamin. Yan ay nakaukit, nakasulat, at may garansya sa ating saligang batas. Nalalaman ito ng ating kaibigan, ang sikat na vlogger, si Boss Dada, na ilang beses nang tinatatawag. Kinakailangan po namin ang tulong ninyo. Sana ho, pagdating sa May 12, tulungan po ninyo
ang ating mga kasama sa Duterte. Andyan po si Senador Dante Marcoleta. Tulungan po natin. Huwag po nating pababayaan ang number 53 sa balota, si Senador Pastor Apollo C. Tiboloy. Malaki ho ang sinakripisyo ni Senador Tiboloy. Ultimo kanyang kalayaan sa ngayon ang nakapiit. Subalit huwag natin siyang kalilimutan pagdating ng May 12, 2025. Tulungan po ninyo, nakikiusap po ako. Pakiusap po, vote straight Duterte. 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 Huwag na po tayong lalagpas dyan sa 10. Tulungan po ninyo itong aking mga kasamahan sa Duterte. Nandyan din ho si Attorney J.D. Hillo. Siyempre ang aking kasama, nandyan lamang sa backstage, si Senador Raul Lambino, nandyan din. Andyan din ang isa pang abogado, si Senador Atty. Jimmy Bondoc. Ibalik natin sa Senado, si Senador Bato de la Rosa. Tulungan din natin, ibalik sa Senado, si Senador Bongo. At siyempre ang aking kaibigan, si Senador Philip Salvador. Ito ho ang Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan. At tayo naman ay number 56 sa balota. 56. Madali kong tandaan ang aking numero 56. Number 56. Hindi po sa utang. 56 hindi sa pautang. Tratuhin po natin itong 56 na ito, itong 56 na ito, bilang ating kolektibong puhunan patungo sa mabuting lipunan. Marami pa hong mga mahalagang isyong panlipunan na dapat natin tinatalakay at pinag-uusapan. Kaya ko po mababanggit sa inyo yung apat at ayuda. Kunin po ninyo, ulitin ko. Kunin ninyo pag may magbibigay ng apat at ayuda. Pero nyo po yan eh. Pero hindi kapalit yan. Huwag niyong ipagpapalit sa ayudang yan ang inyong self-respect, ang inyong dignity, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, at ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Kung gusto ho talaga nila ng ayuda o ayudahan ang mamamayang Pilipino, bakit hindi na lamang gawin ng gobyerno ang tunay na nararapat? Kagaya ng ano? Alam kong tayong lahat ay bigat na bigat sa presyo ng kuryente sa ating bansa. Imbis na ayuda na binibili ang boto ninyo, ang dignidad ninyo, bakit hindi maisip ng gobyerno at ng mga tiwaling politiko na lahat ng gumagamit ng kuryente na inyong monthly billing ay hindi lalagpas sa 2,000 piso, libre na. Yan ang dapat gawin ng gobyerno. Mas mura yan ihamak kesa sa ayuda. Kung 2,000 kada buwan, sa isang taon, 24,000 pesos lamang kada pamilya. Hindi na maliit. Bakit kinakailangan tayong magtipid? Sapagkat lubog na sa utang ang Pilipinas. Itong ayuda, walang mapatunayan mabuting pruweba ito. Maghanap kayo ng tumatanggap ng akap o ng ayos o ng ayuda. Hingan ninyo sila ng testimonial o pagpapatotoo. Tanungin ninyo, sa paulit-ulit na pagtanggap mo ng akap at ayos, bunuti ba ang buhay mo? Bunuti ba ang buhay ng pamilya mo? Walang bunuting buhay dyan, sapagkat hindi po sustainable yan.
yan ay lantarang pambibili ng boto ninyo. At nalalaman niyo yan dito. Alam na alam yan ng ating incoming at susunod na ina ng ating probinsya, si Gobernadora Julia. Huwag tayong papadaig sa ayuda. Huwag tayong papadaig sa ayos. Ulitin ko, pera ninyo yan. Pag may namigay, kunin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Ulitin ko, hindi dahil tayo ay mga ingrato o hindi, nalalaman natin ang totoo. Pera ng mga Pilipino yung pinapamahagi ng mga tuwaling politiko. Hihingi din po ako ng tulong sa inyo. This is my personal favor to ask from you. Sana ho ay matulungan ninyo akong mangampanya. Sana ho ay ipangampanya ninyo ako sa inyong mga pamilya, kamag-anak, kapitbahay, kakilala, kabarangay, kamunisipyo, kaprobinsya, at sa lahat ng kilala ninyong Pilipino saan man pong bahagi ng mundo. Ipangampanya po ninyo ang number 56, si Atty. Vic Rodriguez. Wala rin po akong ayuda. Wala rin po akong akap. Wala rin po akong ayos. Subalit ang meron ako ay ang puso ng pagiging Pilipino katulad ninyo. Nung ako ho ay nag-file ng aking candidacy, ako ho ay nag-file bilang independent, kasama ko ang hakbang ng maisog. At sa pag-file ko yan, ako ay natanong at ako'y nagbigay ng aking kahayag. Ang sabi ko sa nagtanong, ako ay kumakandidatong independyente sapagkat ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. Ang katapatan ko ay not for sale. Ang katapatan ko ay hindi sa isang politiko, hindi sa isang political party, at higit sa lahat, hindi sa kung sino mang elitista o oligarko. Ang nais kong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kaagapay ay kayo, mamamayang Pilipino. Kailangan din ho natin tulungan sapagkat alam na natin na nagsisimula ang laban pagdating sa taon ng budget sa mababang kapulungan o sa Kongreso. Tulungan ho natin ang party list ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tulungan po natin, number 2 sa balota, ang PPP. Ang PPP party list, ang party list po ni Pangulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte, at ni Mayor Baste Duterte. Kinakailangan po natin ng numero. Hindi lamang sa Senado, kundi pati sa Kongreso. At papaalala ko po rin sa inyo, huwag na po natin ibalik sa pwesto ang lahat ng nagkagulo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwede po ba yun? Meron pa ho akong isang paalala at pakiusap sa inyo. Atin pong sisantihin at huwag nang ibalik sa pwesto ang lahat ng kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Huwag po tayong magpapadala sa suhol. Kunin ninyo pag kayo'y binigyan ng pera. Paulit-ulit ang aking pakiusap. Kunin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Ulitin ko, hindi dahil tayo ay mga ingrato, hindi tayo ay mga Pilipino at nalalaman natin na pera ng mga Pilipino ang kanilang pinapamahagi at hindi pera ng mga tuwaling politiko. At ito ho sana ang gawin ninyo mga gabay
patungo dito sa ilang araw na lamang matatapos na ho ang kampanya, national man at lokal. Sana'y ito ang inyong gamiting batayan, gamiting sukatan, gamiting pagtimbang o timbangan sa pagpili ng mga bagong leader ngayong May 12, 2025. Alam mo ninyo, ito'y magsusunod lamang ako at may babahagi ko lamang yung aking po mga mensahe na tatanggap kanina papunta ko rito. Ang dami kong natatanggap na mensahe sapagkat ngayong araw ang simula ng overseas voting. At ang dami sa ating mga overseas Filipino workers at mga Filipino migrants ang nagpaparating ng mensahe. Hindi daw po binibilang ng tama ng makina yung kanilang boto. Palagian daw po kahit ako'y binoto, wala yung pangalan ni Atty. Vic Rodriguez, wala yung number 56 doon sa tali ng kanilang binoto. Paano po natin ito malabanan? Wala po tayong solusyon sa ngayon, kundi isang bagay. Sana ho, pagdating ng May 12, maglabasan po kayo sa inyong mga tahanan. Bumoto po kayo, hikayatin ninyo lahat ng inyong kakilala, bumoto ho sa May 12, 2025. At para makita na mga nagtatangkang mandaya, hindi lamang sa akin, kundi pati kay Gobernadora, kay Mayor, at sa iba pa mga senador, nakikita ko ho kasi ngayon ang inyong kulay. Baka ho pwede sa araw ng halalan, sa May 12, 2025, wag lamang yung campaign t-shirt ang inyong gamitin. Magsuot po tayo ng berde para labanan ang mga peste sa eleksyon. Yan ho ang aking pakiusap. Bumoto po tayo, hikayatin ninyo ang lahat ng inyong kakilala na bumoto, magsuot po tayo ng berde, labanan natin ang peste ngayong halalan, May 12, 2025. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap. Kay Mayor, maraming salamat ma'am sa iyong pagtanggap sa amin. Ganun din sa ating incoming governor. Nakikita ko rin ang aking kaibigan, si board member Princess Imano naririto. At ang iba pa nating mga opisyal, si Konsihal, ikaw na naririto rin. Sana ho, itulungan ninyo ang inyong lingkod, number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisip. Atty. Rodriguez, kasama sa